morning po sa bawat isa, isang mapagpalang umaga po sa bawat lahat. Palakpakan po namin ang ating Diyos sa kanyang kabuhay. Good morning po, maliit po yung mga katabi nyo na. Good morning! You are beautiful! Ang ganda-ganda mo! Ang gwapo-gwapo mo! Amen! Nilikha ng Diyos, lahat ng mga anak ng Diyos, mga magagandang nilalagyan. Amen? Sa umagang ito, tayo po ay magpapasalamat, magbibigay po ng pamuli at pagsamba sa ating Diyos. Pangunahan po natin ang ating mga sarili sa panalangin. Samahan niyo po ako. Heavenly Father God, we thank you, we praise you, we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito dahil ikaw po ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay karapat-dapat na sambahin at purihin sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa nagdaang pong mga araw, mga linggo. Thank you, Lord, for giving us the strength, for giving us strength, for providing sa bawat kailangan po namin sa pang-araw-araw. Maraming salamat po. Tuloy nga na ikaw ay tapat, hindi nagbabago ang pag-ibig ko. So, umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, inaamin po namin, Lord, sa aming mga sarili na kami po ay mga makasalanan, na kami po ay nakagawa ng mga hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Naging mayabang mo ang aming mga puso, kami po ay nagalit, hindi po kami nakapagpatawad, Lord, ng mga sinabi po ng aming bibig, mga naisip po namin, Panginoon, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyo, Ama. Patawarin niyo po ang bawat isa. Inisin niyo po ang aming puso. Tingnan niyo po si Jesus na aming Diyos at tagapagligtas, na siya po ang tagapamagitan. Siya po ang tingnan niyo dahil siya po ang mabuti. There is no Christ with us. Hindi po kami makakaharap sa inyo sa oras na ito. Thank you, Father God. And the blood of Jesus Christ redeem us, wash away all these impurities, unrighteousness, greed, and lahat po ng hindi mabubuti, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagagalang. Gusto po namin, Lord, na kayo ay pasalamatan. Sa bawat araw, Panginoon, na kami po ay binibigyan ng hininga. Buhay pa kami, Panginoon. Meron pa kami, Panginoon, ng kalakasan. Meron pa kami panahon na makapaglingkod sa iyo, na makapag-aral na salita mo. Thank you, Lord, for you give us grace. Give us, Lord, mercy. New mercies every day of our lives. Thank you, Father. And Lord, dalangin namin sa lahat po na makikinig, sa lahat po ng manonood ng iyong salita, aming Sunday service. Ikaw po ang may taas. Ikaw po ang maluwalhati. Ikaw po ang maiangat, Lord, hindi lang po sa lugar na ito, ngunit, Lord, sa higit po sa aming mga buhay. Ikaw po ang makita. Hindi po yung mga ginawa namin, hindi po yung mga talento namin, hindi po yung kaya namin gawin. But the grace of God within us, thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. And we also pray, Lord God, to our pastor na bibigay po ng salita sa umagang ito. Pastor Bex, give him, Lord, the wisdom, the knowledge na bumula sa iyo. Na Panginoon, sa kanya pong pagbibigay ng mga mensahe, kami po ay maliwanagan, kami po ay may courage, mabigyan po kami ng comfort, Lord, sa lahat po ng aming mga agam-agam, lahat po ng aming mga worries. Palakasin niyo po, Panginoon, ang spiritual na buhay ng bawat isa. And may you give him, Lord, grace, give him, Lord, that the power, Panginoon, na lahat po ng kanyang mga sasabihin ay amin po maisasagawa, Panginoon, sa aming buhay. Kami po ay patuloy na magsasaliksik sa iyo at patuloy po namin kayong pasasalamatan, yes, yung katapatan. Sabi mo, Panginoon, where can we go from your glory? Kahit pumunta kami sa bundok, naroroon ka. Pumunta kami sa ilalim ng dagat, naroroon ka. Hindi kami makakapagtago sa iyo. Kaya, Panginoon, ito na ang panahon. Ito ang panahon na ipinagkakaloob mo sa bawat isa. Meron pa kami kalakasan. Kaya pa namin maglingkod sa iyo. Nawa, Lord, dalangin ko na hindi namin sayahin ang mga
mga oras na ito upang magbigay sa iyo ng kapurihan. Hindi namin, Lord, sayangin ang aming buhay, na hindi kami nakapaglingkod at nakapaglumakad sa katwiran mo, Panginoon. Hallelujah. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng hope, Panginoon, sa mga araw-araw namin, Panginoon, na pinaranas. Marami naman kaming problema, but thank you, Lord. You are our blessed hope. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, the God of all gods, the Lord above all lords, the King above all things. Jesus, you're our Lord, not just our God, but you are our Father. Isang tunay na Ama na kumakalinga sa lahat ng kanyang anak. Maraming salamat, Ama. Panginoon, kayo po ang maluwalhati, makapurihan sa umagang ito. Kayo po ang aming tinataas. Dakila ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen.
you. Glorify ni Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ngalan ng aming Diyos sa umaga ito. Sa iyo ang kapulihan, sa iyo ang kadakilaan, at kaluwalhatian, Ama. Maraming salamat po. Sa'yo magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, mahal kita.
kailangan ipagmamahal ang iyong mga bigaya ay walang hanggan. Laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan kahit kailan, kahit saan, mananatili iyong katapangan. Lord, you are ever so faithful, God. At ibuhos mo, Panginoon, ang spirit ng pagpapahinga. Ibuhos mo, Panginoon, ang spirit ng forgiveness sa umaga nito. Ibuhos mo, O Lord, ang spirit ng revival sa aming mga buhay. At kung di naman, Panginoon, sa umaga nito, ang nagnanais na kasagutan sa kanilang mga panalangin, Lord, you know our hearts. Wala kaming kayang itago sa'yo. Lahat ng mga dreams namin, Lord, desires ng puso namin, we lay our crowns before you, Father. Kayo po ang nakakahalap ng higit sa aming buhay. Maraming salamat, O Lord, because in you, we are secure. In you, Lord God, we have found love. The love, the greatest unconditional, that covers all multitudes of sins. Maraming salamat sa pag-ibig mo. In you, O Lord, we have found healing. Jehovah Rabbah, our healer. Thank you, Father God, sa pagpapagaling, hindi lang sa ating physical na katawan, ngunit, Lord, sa aming mga spiritual na ginoon ng mga kaluluwa. Thank you, Lord, for healing us. And thank you dahil pinagdaraanan namin ang mga proseso ito. Salamat, Lord, dahil patuloy mong pinapakita that you are a great God, that you are a mighty God, that you are our Father. Na mula noon hanggang ngayon, nakila ang pag-ibig mo. Tapat ka, Jesus! Sabihin natin, tapat ka, Jesus! Tapat ka, Jesus! Tapat ka, Jesus! Laging tapat, laging tapat, ang ating Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan,
mananatili iyong katapatan. Sino ba yung pumapalakas sa palakpak sa ating Diyos? Lord, I choose Christ today. Amen and amen. Sige po, before we start, maaaring pakisilent po muna ang ating mga telepono para wala tayong disturbance sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na iatid po sa ating Pastor Melvin Vista. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, gayon din po sa ating mga kapatiran na nakatunghay po sa ating Facebook Live. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat, saan man po kayo naroroon, sa inyong tahanan man, ay kami po ay nanulugod at kasama po namin kayo. Gayon din po sa mga kapatiran na natin po. Sige po, batiin po natin yung ating katabi na isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning! Hallelujah! God is good. And all the time. Ayan. Nalilaman po. Ako po ay lamigin. Ganyan po ata pagka magkakalitan na. Ayan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay ang inyong lingkod ay nabigyan ng pribileyo upang magbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin last month. Kasi nga po, every last Sunday of the month, tayo po ay nabibigyan ng pribileyo upang makapaghayag ng salita ng Diyos sa mga kapatiran, sa ating pong gawain. At ilang araw na lamang po ay eleksyon na. Amen po ba? Ayan, I hope na kayo ay patuloy na nananalangin na ang ating national election ay isang tahimik, mapayapa, malinis at matagumpay na eleksyon. Sabi nga po, mas maganda nga po siguro, no, na wag na ho tayo magtanungan kung sino po ang ating iboboto. Kasi pag tinignan po natin, pag tayo po ay boboto, natatandaan ko po nung araw ng Mima, ang mga polling precinct, meron pang harang na Manila paper. Bakit po? Para hindi makita ang inyong iboboto. Kasi po ang pagboto po ay isang sagradong karapatan ho na ating mga Pilipino. Kaya mas maganda na huwag na ho natin tanungin kung sino ho ang iboboto. Diba po? Unless sabihin niya, na kung sino yung kanyang iboboto. Kasi po tayo po, sa mga first time voters po dito, pag bumoto po tayo, bibigyan po tayo ng napakahabang balota kasi nga po yun yung pinapasok sa counting machine. Tapos mabibigyan tayo ng folder, di ba po? Naka-folder po yun para hindi ho makita kung sino ilalagay ho natin doon. At bawal din ho magdala ng cellphone para picturean kung sino man yung iboboto nyo. Kaya sa dami ho ng iboboto ho natin, simula ho sa presidente hanggang sa konsihal, mas mainam ho na talaga magsulat ho tayo para hindi ho tayo ma-mental block pagdating ho ng pagkakataon doon. Lagi ho natin tatandaan tayo biglang Kristiyano, ang tiwala at pag-asa ho natin nasa Panginoon po wala po sa ating kandidatong napupusuan. Kasi po itong mga kandidatong ito, kung sino man po ang loloobin ng Diyos na maluluklok po doon, sila po ay gagamiting instrumento ng Panginoon upang ang bansang Pilipinas ay umunlad. Amen po ba? Wala po sa kulay yan. Wala po iyan kung dahil ito ay ganito, pamilya ni ganito. Ang pag-asa at tiwala ho natin sa Diyos lamang po natin ilaga. Ipanalangin ho natin kung sino yung napupusuan ho natin. Nirerespeto po natin yan ng ating simbahan kung sino po ang inyong napupusuan. Ipanalangin po natin kung yan po sa tingin yung karapat-dapat. Ipanalangin natin sa Lord na siya ay manalo at siya ang gamiting instrumento ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo po kung sino po ang aking iboboto, sa akin na lang din po iyon. Ayan, purihin ang Panginoon. Kasi maaaring si Pastor Archie, tanungin niyo rin po yan. Di rin po tiyak sasabihin sa inyo ni Pastor Archie. Bakit po? Kasi baka ma-impluwensyahan po nila kayo o baka ma-impluwensyahan ko po kayo. Kaya much better na
sa akin na lamang po o sa amin na lamang po yung aming, kung sino man po yung aming iboboto. Kasi maging sa pamilya, amen po ba? Hindi, sa pamilya nga po, hindi rin po solid eh. May mga pagkakataon na, di ba, matutulog na lang, pagtatalunan pa. Kasi nga, dahil magkaiba sila ng pananaw. Pero basta ang importante, ang tiwala at pag-asa natin ay nasa Diyos lamang. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ayan. Tunay nga po na napakabuti na ating Panginoon. Kamakailangan lamang po, last Bible study, ating napag-aralan po yung aklat po ng Hageo, yung chapter 1. At ngayong umaga naman po, ating babasahin ang aklat po ng Hageo or Hagay sa chapter 2. Ayan. So, titignan po natin ngayong umaga kung ano ang mensahe nito sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po akong basahin ang aklat po ng Hageo sa chapter 2, verse 1 to 9. Ang sabi po dito, noong ika-21 sa ikapitong buwan ng taon ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamagitan ni Propeta Hagay upang ipaabot ang mensahe ito kay Zerubabel na gobernador ng Juda at kay Josue na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Mayahambing ba ninyo ang kagandahan noon sa itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinasabi sa naunang templo. Gayunman, magpakatatag kayo, patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan, hanggang ngayon ay kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal ay yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanyang mga kayamanan, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna, at sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganahan at katiwasayang ipagkakalob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami pinagpupurit, nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa pribileyo at kalayaan namin, Lord, na makabasa, makapakinig ng iyong salita ngayong umaga. Panalangin po namin, Lord, na sa aming kalagitnaan, malayang kumilos ang iyong presensya, ang banal na Espiritu, malayang kumilos sa amin, sa bawat isa sa amin. At ang mga salita mo, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso at isipan. At higit sa lahat, sa abagat grasya mo at gabay na banal na Espiritu, ito ay aming malakaran. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende, humingi ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang mahayag ko ng wasto ang iyong mensahe ngayong umaga sa aklat po ng Hageo, nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Last Bible study, ang ating napag-aralan po ay kung ano or yung ating pag-una sa Diyos sa chapter 1 po iyan ng Hagay. At sinabi po doon, tinuruan po tayo at nakita po natin na ang mensahe po ng chapter 1 ay yung pag-una sa Diyos at may tatlong bagay na pag inuna daw natin ng Diyos. Ano yung tatlong puntos? Andun nga po yung kapag ang Diyos ay nagsalita sa kanyang mga mamayan, dapat silang tumugon sa Kanya. At yung pangalawa po, kapag inuna ng mamaya ng Diyos ang pansariling kapakanan, bago ang Diyos, walang saysay ang kanilang ginagawa. At yung pangatlo po, kapag nagsisi ang mamamayan ng Diyos at inuna ang Kanyang kaharian,
madarama nila ang kanyang presensya. Purihin ang Panginoon. At sa ating binasa ngayon, umaga, yung Haggai chapter 2, verse 1 to 9, ang mensahe sa atin ng Panginoon ay ang pagsunod sa Diyos. Nung nakaraang Bible study, tinuro sa atin ang pag-una sa Diyos. Sabi nga po sa Mateo 6:33, di ba po? Na seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ngayon naman po, since inuuna natin ng Diyos, kailangan din natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Nabasa po natin kanina dito sa verse 1 to 3, na noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, muling nagsalita si Yahweh sa pamagitan ni Propeta Haggai. Kung matatandaan niyo po, no, ibig sabihin, ikapitong buwan na palang lumipas, nung nangusap ang Panginoong Diyos sa pamagitan ni Propetang Haggai sa chapter 1. Ibig sabihin, di ba doon, pinaalala na inuna pa ng mga Israelita yung pag-aayos, pagtatayo ng kanilang mga tahanan, pagpapaganda ng kanilang mga tahanan kumpara doon sa templo na pinatatayo ng Diyos sa kanila. Upang ipaabot ang mensaheng ito kay Zerubbabel, ng gobernador ng Juda, at kay Josue na pinakapunong pari, gayon din sa buong sambayanan. Sino sa inyo ang nakakaalala sa maringal na kaningningan ng naunang templo? Mayahambing ba ninyo ang kagandahan noon ng itsura ng templong ito ngayon? Wala itong sinabi sa naunang templo. So, parang may litaw po na ang Diyos, matapos ipaalala ng Diyos sa mga tao na unahin ang pagbuo ng kanyang tahanan, sumunod ang mga Israelita at sinimulan nila ang pagtatayo ng bagong templo. Pero, pinanghinaan sila ng loob dahil hindi ito kasing ganda ng naunang templong ipinatayo ni Haring Solomon. Gayunpaman, ipinapaalala ng Diyos sa mga tao ang kanyang katapatan. At ngayong umaga, ating titignan kung paano pinalakas ng Diyos ang loob ng kanyang mga mamayan habang ginagawa nila ang pinapagawa niya sa kanya. Ano po yung una? Magpakatatag kayo dahil kasama ninyo ang Diyos. Ulitin ko po, magpakatatag kayo dahil kasama ninyo ang Diyos. Sabi po sa ating nabasa sa verse 4 to 5, gayon man magpakatatag kayo. Patuloy ninyong gawin ang templo sapagkat ako'y kasama ninyo. Nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon, nga'y kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Purihin ang Panginoon. Yung mga Israelita, dahil sa kanilang pag-una sa Diyos, dahil tinawag sila at pinalalahanan ng Diyos na unahin nyo ako, huwag nyo muna unahin yung pagtatayo ng sarili nyong magagandang tahanan. Unahin nyo muna yung paggawa ng templo ko. At doon pinaalala ng Diyos na nung sumunod sila, nung inuna nila ang Diyos, dumating din yung pagkakataon na sila ay nahinaan ng loob. Bakit po? Kasi siguro habang naitatayo nila yung templo ng Diyos, naalala nila na parang ang layo nito doon sa templong naitayo ni Solomon. Kasi nga po, di ba, kaya nga po uli itinayo yun, dahil nag-iba po yun ng gera eh. So parang pinapaalala sa atin dito na tayo bilang Kristiyano, parang di ba, nawindang tayo nung nagkaroon ng pandemya nung dumating tong COVID-19 na ito eh. At pinaalala sa atin ng Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na ito, sa pandemya ng ating kinakaharap, tayo ay manatili sa Kanya, magpakatatag tayo dahil kasama natin ng Diyos. Meron ho ba sa atin dito na pinabayaan ng Diyos sa 2 taong nagdaan? Wala po. Pero meron sa atin dito na dumaan sa pagsubok. So parang i-relate lang ho natin yung ating buhay sa ngayon, sa buhay po ng mga Israelita, sa panahon po ni Propeta Haggai o ni Haggai, parang may nangihina ka pa din or may dumating ang pagkakataon na kahit na inuuna mo ang Diyos, darating ang time or naranasan natin na tayo ay nanghina na parang nawawalan saysay naman yung aking pag-una or aking pagsunod sa Diyos. Nakita ng Diyos ang takot, pagdududa at mga naisip ng kanyang mamayan at sinabi niya sa kanila na siya ay kasama nila. Nung mga panahong ito, naisip ng mga Israelita na ang
na ang kahon ng kasunduan at di nagtagal ang templo ay ang presensya rin ng Diyos. Kung kaya't pinaalala sa kanila ng Diyos, ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo. Ituturo niya sa kanila ang kanyang presensya ay hindi nakadepende sa isang pisikal na istruktura. Parang tayo po, hindi ho natin pwedeng sabihin na kung ano man yung kalagayan ho natin ngayon o yung estado natin sa buhay ngayon, dito nakadepende ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi nga po, di ba, pag tinignan ho natin yung mga man of God sa Bible, lalo na po yung pag na tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, di ba, laging ang isang karakter sa Bible na nagbibigay encouragement sa atin, si Job. Masasabi ba natin na nung time na sinubok or pinahintulutan ng ating Panginoon ng dyablo na subukin si Job, doon ba dumipende si Job sa mga ari-arian niya, sa mga mahal niya sa buhay na nawala sa kanya? Di ba nanatili yung kanyang pananampalataya or yung pinanghawakan niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos na alam niya na hindi siya pababayaan. At itong ating nabasa, ito yung nagpapaalala sa atin ngayon na sinasabi ng aklat ng Hageo sa chapter 2 na magpakatatag tayo dahil kasama natin ang Diyos. Mabuti man o hindi mabuti, kasama natin ang Diyos. Nasa maayos man tayo na kalusugan o nasa karamdaman man, kasama natin ang Diyos. Maaring hindi lamang po natin naunawaan kung bakit ito nagpangyayari sa atin. Ang importante, tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya at ang ating pag-asa ay sa Kanya lamang natin ilaga. Kaya po ngayon, nananawagan po ako sa inyo sa paparating na eleksyon at pagkatapos ng eleksyon, patuloy pa rin po tayong manalangin. Kasi pag tinignan nyo po sa social media, no, talagang yung mga supporters ng mga bawat kandidato, parang lumilitaw sila ay nagiging panatiko na meron pang mga shoutout na nilalagay na pag hindi nanalo, as usual sa Pilipinas, pag hindi nanalo, dinaya. Tapos na parang, di ba, minsan nakakalungkot, mga kapatid pa natin sa pananampalataya na nagsasabi na, ano yun, yung wag lang siyang manalo, kahit sino na lang, wag lang siya. Para naman pinangungunahan pa natin si Lord kung sino ang kanyang itatalaga. Kaya tama lamang na ipanalangin po natin itong paparating na eleksyon na talaga ang bawat Pilipino ay magkaisa at kung sino man ang loloobin at iluluklok ng ating Panginoon, tayo ay patuloy na ipanalangin po iyon. Kasi bibigyan naman po tayo ng wisdom ni Lord. Maaring masabi natin na, hindi iyan ang kalooban ni Lord, pero pinahintulutan niya. At sa mga sumusuporta naman doon sa mananalo, siyempre i-claim nila na siya ang itinalaga ng ating Panginoon. Basta ho tayo, mga anak ng Diyos, patuloy ho nating ipanalangin na magkaisa ang bawat Pilipino, matuto tayong sumunod kung sino ang ilalagay na liderato dahil ang tiwala natin ay nasa Diyos. Dahil kung iyan ay magkakamali, lagi po natin, di ba, lagi pong pinapaalala sa atin ni Pastor Archie, kung iyan naman ay hindi karapat-dapat dyan, sa isang iglap, kayang alisin ng ating Panginoon yan. Amen po ba? Hallelujah. At sabi nga po dito, kumbaga, pinapaalala sa atin na kailangan nating magpakatatag at magpatuloy sa kanyang gawain dahil kasama natin siya. Sino po sa atin dito ang inuna ang ating Panginoon at sinunod ang kanyang mga tagubilin nang hindi na-discourage? Lalo-lalo na po sa mga workers. Di ba po, dumarating naman talaga sa pagkakataon na kahit na ginagawa mo na yung best mo para sa Lord, may time na parang may hinaan ka rin ng loob. Parang sa trabaho lang, di ba? Or maging sa tahanan, sa mga bata dyan, sa mga anak. Naglinis ka na nga ng tahanan ninyo, di ba? Nag-inayos mo na yung kwarto ninyo. Siyempre, di ba parang motivated ka na alam mo na matutuwa yung magulang mo, tas nung nakita ng magulang mo, biglang in-expect mo, siyempre na matutuwa sa'yo o kaya ma-incentive, pero biglang ang sabi sa'yo, tama lamang nalinisin mo yung kwarto mo, ikaw nagkalat dyan .
Gayon din yan sa buhay Kristiyano. Dumarating ang punto na ang ating paningin or ating focus ay nasa Diyos lamang. Pero may mga challenges na dumadaan sa atin na talaga makakapagsabi or parang pumipigil sa atin na unahin ng Diyos at sundin ang kanyang mga tagubilin. Na parang feeling mo napapagod ka na. Lahat po tayo dumatating dyan. Pero anong sinasabi? Magpakatatag kayo dahil kasama niyo ang Diyos. Ano po yung pangalawa? Huwag kayong matakot dahil gagawa ang Diyos ng daan. Amen po ba? Sabihin po natin sa katabi po natin, huwag kang matakot kapatid. Dahil gagawa ang Diyos. Amen. So, kaya nga 'di ba, lagi nating kinakanta pag nandoon na tayo sa oras ng kagipitan, lagi nating kinakanta yung kanta ni Don Moen na God will make a way. Marami sa atin dito naka-experience na niya na feeling natin or talagang alam natin sa sarili natin, hindi na natin ito kakayanin. Kaya nga minsan instead na magtiwala sa Diyos, ano pa yung nasasambit ng mga labi natin? Sinasabi natin, bahala na si Batman. Nananahimik si Batman, pati si Batman inaano pa natin, di ba po? Sabi po sa chapter 5 verse 7 ng Hagay, nang palayain ko kayo sa Ehipto, aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. Hanggang ngayon ay kasama ninyo ako, kaya't wala kayong dapat ikatakot. Hindi na magtatagal at yayamigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan. Pinanghinaan ng loob ang mga Israelita nang makita nila ang mga nagawa nila sa templo sa loob ng 1 buwan, pero hinikayat sila ng Diyos na huwag matakot. Ipinaalam niya na sa kanila ang mga gagawin niya. Hindi matatapatan na nakikita ng mga mata natin or ng mga mata nyo ang mga ihahanda ng Diyos para sa atin. Sino po ba dito ang nakakaalam ng plano ng Diyos sa buhay natin? Sino po dito ang nakakaalam nung kayo ay bata pa, alam nyo na kayo ay magiging isang negosyante? Sino po dito ang nakakaalam na sa edad nyong yan, nung panahon na kayo'y bata pa, alam mo na ikaw ay magiging isang guro? Ako po, hindi ko rin po naisip na ako'y magiging pastor. Sino po nakakaalam niyan? Ang ating Panginoon lamang. Kaya tama lamang na talaga huwag tayong matakot dahil gagawa ang Diyos. Minsan, sa ating buhay, may mga pagkakataon na ibinibigay sa atin na matitinding responsibilidad. Minsan, sa trabaho, binibigyan tayo ng proyekto na sa tingin naman natin hindi natin kaya. Pero di ba po, pag tinignan mo natin, sino ba yung nagbigay? Sa atin po, sa buhay natin, Diyos ang naglagay sa atin dyan. Tapos, pababayaan niya ba tayo? Hindi po, kasi yun po yung pangako niya. Ano yung sabi niya dyan, no? Ang aking ipinangakong palagi ko kayong papatnubayan. So anuman ang ibinigay sa atin ng Diyos na gawain sa ating pag-una at pagsunod sa Kanya, wag ho tayong matakot. Kahit na nakikita ho natin na ganon kabigat o kalaki yung responsibilidad na iaatang sa atin. Bakit? Kasi alam natin gagawa ang Diyos. Dahil palagi niya tayong sasamahan at papatnubayan. Sa kanyang pagkalinga, kumikilos siya sa buhay natin at sa mundo. Inihahanda ang mga bagay, kumikilos ng hindi natin nakikita. Gumagawa ng mga pagkakataon na nagsasara ng mga pinto at nagsasaayos ng kalagayan. Gumagawa siya ng paraan upang isakatuparan ang kanyang mga layunin. Kaya lamang minsan nade-delay yung layunin sa ating buhay, yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Kasi nga, maaring tayo ay nagiging matigas ang ulo. Hindi tayo sumusunod.
Yung mga bagay na alam naman natin na mabuti, hindi naman natin ginagawa. May pagkakataon po ba na sa ating buhay, parang gusto na nating ihinto? O ang pagtupad ng isang layunin dahil tila hindi mahalaga o nakakapanghina o parang feeling natin parang useless lang yung pagsunod ko o kaya feeling natin yung pagsunod ko ay naging nawawalang walang saysay or hindi man lang na-appreciate. Ay wag po tayong mag-alala. Ang ating Panginoon, lahat po ating ginagawa ay Kanyang nakikita. Mabuti man ang ating ginagawa, kita ng ating Panginoon yan. Hindi man mabuti ang ating ginagawa, ay kitang-kita din ng ating Panginoon yan. Kung tatanungin po natin ang ating sarili, kung tayo ay dumaan sa ganitong pagkakataon na sa ating pagsunod ng Kanyang kalooban, dumating ang pagkakataon na tayo ay natakot, paano pinalakas ng ating Panginoon ang ating kalooban na gumawa na alam natin na gagawa siya ng daan? Sabi po sa aklat po ng Josue 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatagtag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Hindi ba natin ito pangahawakan, tong salita ng Diyos na to, o tong Kanyang pangakong binitawan na to? Kaya nga may nakalagay dyan, no? Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos. Matakot ka kung hindi si Yahweh ang Diyos mo. Pero kung si Yahweh ang Diyos mo, huwag daw tayong matakot at huwag mawalan ng pag-asa. Dahil sabi niya diyan na ang iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ano po yung pangatlo? Magtiwala sa Diyos dahil tapat siya sa Kanyang mga pangako. Magtiwala sa Diyos dahil tapat siya sa Kanyang mga pangako. Sa verse 9, sabi dito, dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna, at sa bagong templong ito ay mahayag ang kasaganahan at katiwasayang ipagkakaloob ko sa aking mga sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Amen. Patuloy na pinalakas ng Diyos ang loob ng Kanyang mamayan. Sinabi na magiging mas dakila ang bagong templo kaysa sa lumang templo. Ipinaalala niya sa kanila na ang kayamanan dito sa mundo ay Kanya lahat. At magagamit niya ito para sa Kanyang hangarin. At sa mga mamayan niyang lumaya mula sa 70 taong pagkakabihag, ipinangako ng Diyos na magkakaroon sila ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa aklat po ng Bilang 23:19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako man siya'y ito'y Kanyang tutuparin. Hindi ho ba isang napakagandang assurance po niyan sa atin na magtiwala tayo sa Diyos dahil tapat siya sa Kanyang mga pangako? Napakaganda po nung inawit natin kanina, no? Dahil ang ating Diyos ay laging sapat, laging tapat, magpakailanman sa ating buhay. So pangawakan po natin yan. Sa ating pag-una at pagsunod sa Diyos, iyan ho yung mga bagay na pwede nating panghawakan. Maaaring hindi ho natin mararanasan or nararanasan sa ngayon yung mga pangakong ito. Lalo na dito po, no, wag ho tayong matakot. Bakit po? Ang buhay ho natin dito sa lupa ay temporal lamang. Mas higit na alalahanin ho natin yung ating eternal na buhay. Bakit po? Kasi kung wala ka kay Kristo, malaking problema yon. Pero ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon.
unahin natin siya at sundin natin siya at ang kanyang mga pangako ay tiyak na ating mararanasan. Recap po tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Magpakatatag tayo dahil kasakasama natin ang Diyos. Pangalawa, huwag tayong matakot dahil gagawa ang Diyos ng daan. Ano man ang ating pinagdadaanan, mga kapatid natin o makakapanood ng video na ito o ng Sunday service na ito, ano man ang iyong pinagdadaanan, huwag tayong matakot dahil gagawa ang Diyos sa buhay natin. At pangatlo, magtiwala sa Diyos dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabi nga, di ba, God is not a man that He should lie. So anuman ang kanyang mga binitawang pangako sa atin, kayang-kaya nating panghawakan, magtiwala lamang tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa ating pangwakas, iwan ko po sa inyo to, sabi po sa unang Samuel 15:22, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. Obedience is better than sacrifice. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat, Panginoon, sa aklat po ng Hageo, chapter 2, verse 1 to 9. Ang nilalaman na mensaheng ito, Panginoon, na sa aming pagsunod sa mga tagubilin mo, Panginoon. Pagsunod namin sa iyo. Sa aming pagbalik kay Yahweh sa taong ito, Panginoon, na maunawaan namin ang importansya ng pag-una at pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinaalala mo sa amin na sa kabila ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan, kami ay magpakatatag dahil kasama po namin kayo. At sa lahat, Lord, huwag po kaming matakot dahil anuman ang pagsubok na aming pagdaraanan o aming pinagdaraanan ngayon, Panginoon, huwag po kaming matakot dahil alam po namin kayo ang kikilos at gagawa ng daan upang ito ay aming malampasan. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinuro din po ninyo sa bawat sa amin na kami ay patuloy na magtiwala sa inyo dahil tapat kayo, Panginoon, sa inyong mga pangako. At ito ay pwede po naming panghawakan, lalo na, Panginoon, sa oras na kami ay nalalagay sa kagipitan o nalalagay man, Panginoon, sa kapighatian, Panginoon. Kung nalalagay man kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na piling namin, Lord, ay nagigipit kami. Patuloy, Lord, na ang aming tiwala at pag-asa sa inyo lamang po namin inilalagak. Dahil hindi po kami, Panginoon, dapat naglalagak ng aming tiwala at pag-asa sa tao, kundi sa inyo lamang na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Kaya Lord, patuloy Lord na sa aming buhay, sa mga araw, linggo, buwan, at taon pa na darating sa aming buhay, Panginoon, patuloy ito ay aming mapanghawakan, manatili sa aming mga puso't isipan, na hindi lamang po ito manatili sa aming mga journal notes, Panginoon, sa aming bahay-sambahan, maging sa aming paglabas, sa aming tahanan, sa aming trabaho, Panginoon, ito ay aming malakaran at Ikaw ang makita at maluwalhati sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Po, para po sa ating offering and tithes, samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kaloob. Heavenly Father God, we praise you and we thank you for all these provisions and favors and blessings na patuloy niyo po ibibigay sa bawat isa. Thank you, Lord, for providing for us daily lahat po ng pangangailangan namin, Lord, mga basic needs and even more. Thank you, Father God, for providing for us. At salamat din po, Panginoon, sa mga trabaho na iyong pinagkaloob, yung mga negosyo po, lahat po ng mga means, finances, yung mga pinagkukunan namin, Lord, ng aming mga pangangailangan, mga pananalapi. Maraming salamat po sa pagpapalang ito na patuloy niyo po pinagkakaloob sa bawat isa.
At dalangin namin, Lord, na maging yung mga naghahanap din po ng kanilang mga mapagkukunan, mga trabaho, Lord. We pray, Father, that you will provide for them, you will give them, Lord, the best, na hindi mo compromise, Lord, yung kanilang pagsamba at paglilingkod sa'yo. Thank you, Father God, for all these blessings, and may we pray that these offerings and tithes will be used according to your will. Marami pa po kaming mabigyan, maihandog ng mga salita sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. May these seeds grow fruitfully and reap rewards in heaven when the time comes. Thank you, Father God. Maraming salamat po. Pinagkakaloob po namin sa inyo lahat ng aming mga meron po kami sa aming buhay. Kayo po ang mag-manage nito. Tulungan niyo po kami to be a good steward sa lahat po ng mga pinagkatiwala niyo sa amin. Kung sino man po napagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay, higit na pagkakatiwalaan niyo po sa mas malalaking mga bagay. Thank you, Father God. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. nagdiriwang ng kanilang birthdays from this day until this coming Saturday, April 25, Sister Attorney Marlene Resos. Happy birthday po. April 28, Sister Ruth Duave. And April 30, Sister Linda Bilo. So yung mga hindi po nabanggit at nagdiriwang po ng inyong mga birthdays, happy birthday po sa inyo. At nandito po ba yung mga tinawag natin? I think wala po. Sige po, para po sa ating mga announcements, every Wednesday po, 7 o'clock po ng gabi, ang ating Bible study via Facebook page. We are live stream every Wednesday at 7 o'clock p.m. po yan. And the prayer room or prayer meeting, that's 2 sessions every 5 a.m. po sa umaga and 8 p.m. naman po sa gabi. For those who wants to join and be part of the prayer circle, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page para po mabigyan kayo ng link
at makasama po kayo sa ating mga prayer. Sige po, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Mex for our closing and benediction. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mananahan sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami inyong sinamahan, Panginoon. Patuloy, Lord, na malayang kumilos sa inyong presensya, sa aming kalagitnaan, mula sa aming pag-aawitan, sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy, Lord, na dalangin po namin, Lord, na sa paparating na linggo, ito, Panginoon, patuloy, Lord, na kasiyahan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy na bigyan niyo po kami ng bakod, ng pag-iingat na nagmumula sa inyo sa aming mga papasok sa trabaho, mag-aasikaso ng mga negosyo, mga kapatiran, maging sa mga mahal namin sa buhay na aming iiwan, Panginoon, sa aming mga tahanan. Patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan, sa mga tukso, Panginoon, na maaaring dumating sa aming buhay. At patuloy, Lord, na sa aming buhay, sa mga araw na darating sa aming buhay, biyaya ng buhay na pinagkakaloob niyo sa amin. Patuloy, Lord, na sa pagdilat ng aming mga mata, pasasalamat at pagsamba ang una naming mabasambit ng aming mga labi. Dahil, Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyo, yung habag at grasa mo, patuloy ang aming inasama-sa. Kung wala po kayo sa aming buhay, patuloy, Lord, na hindi po tiyak namin mahaharap ang mga pagsubok na darating sa aming buhay. Kaya, Lord, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, binabasbasan ko po, Panginoon, ang mga kapatiran base sa aklat ng Bilang 6:24. Pagpalain ka nawa ni Yahweh at ingatan ni Yahweh, kaabagang ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ganito nila babanggitin ang pagpangalan ko sa pagbabasbas sa mga Israelita at tiyak niyang pagpapalain ko sila. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.